In contrast, yung ating outward man or flesh, law of sin, which in my members bring me into captivity. Yun po yung ating nabasang binanggit ni Apostol Pablo. And our flesh wanted to serve the law of sin. Yan po yung pinagkaiba. Yan po yung paglalabang nagaganap sa loob ng isang tao. So, before we proceed to the next verse, so let us clarify some things. Number one, so even Paul made himself the subject in his writing. He actually described the dilemma that experienced by every person. Bagamat siya yung kanyang subject dito sa kanyang sulat, yung kanyang sarili. Yung mga pronoun na I, me, ganyan. Pero dinidescribe niya yung dilemma na na-experience rin naman ng bawat isa sa atin. No? Dahil kayo rin naman ay may espiritu, kayo rin naman ay may laman, nararanasan nyo rin naman ito na yung inyong espiritu, bagamat gustong sundin ang kautusan ng Diyos, yung kayo namang laman ay laban dito. So ito yung kanyang dinidescribe, bagamat ang kanyang topic ay yung kanyang subject, ay yung kanyang sarili. Kaya nga po binasa ko sa inyo yung Galatians chapter 2, para hindi natin mapagkamalian na siya po ay makasalanan. Diba po? Na siya ay nabubuhay sa kasalanan, yung kasalanan ay tumitira sa kanya. Hindi po. Ang katunayan, hinahayaan niya na mabuhay sa kanya is si Kristo. Ibig sabihin, yung kautusan ni Kristo ang nagdodominate o hinahayaan mong masunod sa iyong buhay. He is not only writing about his nature as a man, but to the totality of human being. Ito, pare-parehas naman po tayo eh. Meron tayong espiritu, meron tayong laman. At ito yung kanyang nilalarawan sa atin, ay pinakikilala sa atin, using himself. Na ginawa niyang subject yung kanyang sarili. Ito po yung ating dinilinaw. Number 3, God did not give us sinful nature. Our passions toward carnal desires only trigger when we want to fulfill our self-interest. Huwag din naman natin isisi sa Diyos kung bakit tayo nagkakasala. Baka sabihin natin na binigyan kasi ako ng makasalanang pagnanasa ng Diyos eh. Para bang ito ba'y lumalabag sa iyong free will? Sa iyong kalayaan na pumili sa iyong buhay? Para bang lagi ka na lang bang magkakasala? So hindi po natin pwedeng gawing excuse ito. No? Nagkakasala tayo o nagkakaroon tayo ng pagnanasang gumawa ng masama dahil sa makasarili nating kagustuhan. Sabi nga po dito sa Santiago, chapter 1, verse 14 to 15. Santiago, kapitulo 1, talatang 14 hanggang 15. Kundi ang bawat tao ay natutokso. Paano natutokso ang tao? Pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikayat. Una, natutokso ka. At pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikayat. Verse 15, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Una, natutokso ka pa eh. Natutokso ka pa lang, hanggang sa nahila ka na, nadala ka na talaga. Yung pagnanasa sa isip mo, yung sa isip pa lang, masama na eh. Isinakatuparan mo pa. Ang kahalayan, kung ipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. Nanganganak yan, iniisip mo, nagkakasala ka na, ginawa mo pa, nanganak na talo. At ang kasalanan, pag malaki na, namumunga ng kamatayan. Yun nga yung kanyang sinasabi na kabayaran ng kasalanan. So nagkakatagpo-tagpo yung mga sulat ng mga apostol tungkol sa kasalanan at sa kamatayan. Kaya po, huwag natin isisi sa Diyos. Kundi, what God gave us is the free will, the power to choose for ourselves. Yan po ang binigay ng Diyos sa atin. Yung malayang, yung kapangyarihang makapamili, yung kalayaan makapamili sa ating buhay kung ano yung ating pipiliin. Kaya nga sa Deuteronomy, ang sabi ng Diyos doon, inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan. Pumili ka.
Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Hindi. Binigyan niya tayo ng karapatang pumili para sa iyong sarili. Pero ang sabi ng Diyos doon, piliin mo ang buhay. Umaasa po ang Diyos umaasa ang Diyos sa atin na piliin natin yung buhay na sumunod tayo sa kanyang kautusan, mamuhay tayo sa Espiritu. Kaya yung iba, pumipili pa rin ng ikapapahamak ng kanyang sarili. Sapagkat meron nga po tayong kalayaan pumili. Ayan po yung ibinigay ng Diyos sa atin. So, yun po yung aking nililinaw. And let's continue sa susunod na verse. In verse 24, ang sabi po niya, "Wretched man that I am, who shall deliver me out of the body of this death?" Abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Yun yung sabi niya. Talaga namang kaawa-awa ang kalagayan ng isang tao eh. Yun din ang katanungan natin eh. Sino ang magliligtas sa atin sa katawang kamatayan ito? Bakit? May tayo sa kasalanan eh. Kaya po, yung ating mga sarili ay maaaring mapahamak sa kaparusahan ng Diyos o maghahatid sa atin sa kamatayan. Sapagkat tayo lahat ay nagkakasala. Kaya ang tanong niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito? Wala na po bang pag-asa? So, verse 25, ang sabi niya, "I thank God through Jesus Christ our Lord, so then I of myself with the mind indeed serve the law of God, but with the flesh, the law of sin." Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Ayan. Datapwat, ang laman, kanino niya ipinaglilingkod? Sabi, ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Yun yung sagot sa kanyang tanong, sino magliligtas sa atin? Wala na ba tayong pag-asa? Yung ating laman ay papunta sa kamatayan dahil sa kasalanan? Hindi po gano'n. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Yung mga taong, yung mga Hudyo, mga Israelita, na nakakaalam ng kautusan, sila'y pinatay sa kautusan, sila'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Tayo rin naman, na minsang alipin ng kasalanan, ay pinalaya ng ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan po ng Panginoon sa Kristo. So wala akong pinabayaan ng Diyos, mapahintil ka man, mapahudyo ka man, o ikaw man hintil. Let's read Romans chapter 6 verse 6. Ito po ay tungkol sa bautismo, na binasa rin naman natin yung later, yung early verse nito sa ating previous lesson. I think verse 4 to verse 5 yung ating binasa. Tungkol po ito sa bautismo. Na yung ating bautismo, ito yung ating pakikipagkaisa sa kamatayan at pagkalibing ng Panginoong Kristo. Nang sa ngayon, yung kanyang pagkabuhay na manguli, umaasa tayo na mangyayari po sa atin para tayo makapamuhay sa panibagong Espiritu. Sa verse 6, sabi po ay ganito, "Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan, sapagkat ang tao patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayo kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya." Yan. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos sa katauhan, na hindi niya tayo hayaang maging alipin. Alipin man ng kautusan o alipin man ng kasalanan. Sapagkat isinubo niya ang kanyang bugtong na anak, para mamatay para sa ating mga pagkakasala. At yun nga, umaasa tayong, o naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama.